Walang dull moment pag siya ang ating kasama. Kilalanin pa po natin siya here in Faith and Beyond, Brother Joel. Welcome po, Brother Joel. Amen. And Happy Welcome. Father's Day po. Oh, thank you. Wow. And ilang years na po kayo ni Ate Noemi bilang mag-asawa po? Ano, yung masayang pagsasama o yung... Actually, siguro Depende, 50-50. 37, almost 37 years na kami ni... 37 years na po Ni kayong Sister kasal. White. Ano po yung trait nyo na nakainlaban ni Sis Noemi sa inyo? Sa tingin nyo po? Hindi man ako pogi, di ba? Kaso lang, syempre, na-inlove siya. Unang-una, yun nga, yung pagiging masayahin ko. Diba? Pinapaligaya nyo po siya. Pinaligaya ko siya. Kasi yun lang nung panahon noon, yun lang talagang ano ko dala ko, wala akong ibang pwedeng ibigay sa kanya kundi kundi patawanin siya Yun yung po yung greatest asset nyo, kumbaga. Kumbaga. Kaya siya na pa-in-love sa'yo. Yeah. Wala akong asset yun lang Puro liability. Liabilities. Correct. So, ilang years na rin ba kayong as a father? From ilang taon na ba? Si Gian, Brother Gian. almost 34 years old na si Gian 1989. 89 yata si Gian, hindi ko 1989 natin po And then after how many years bago po dumating? Kasi parang ang haba po ng Oo, gap nga nila. haba Actually, Why is that, sir? Po? si Francesca, after 12 or 13 years yun Saka siya dumating. Tsaka siya dumating sa amin. Did you pray for Francesca? Of course. Kasi parang nabanggit niyo po sa story niyo, sabi niyo, you prayed for a girl na kamukha niyo. Actually, yun talaga. How did you feel nung dumating si Francesca sa buhay Wow. niyo? Pagdating sa kay Francesca, talagang yung talagang masyadong emotional Kasi si Francesca, ang tagal namin hintayan, 12-13 years Talagang gift ni Lord yan talaga. So answered prayer talaga yan So during that time talaga, nung nakakilala ako kay Lord, yan yung lagi kong nire-request sa prayer. Hindi nawawala yan. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng anak. Especially, in-specify ko talaga kay Lord kung specific talaga yung sinabi ko kay Lord. Na sabi ko, ganito ang kamukha ko, babae siya. Kaso lang, pag nagkikwento kami ni Francesca, laging nag-aasaran kami. Kasi lang sabi ko nga, nakalimutan kong ipag-pray kay Jesus yung ugali. Sabi ko, kaya, ayun. Sabi po nila, a child is a reflection of their parent. Palagay ko, kasi si Francesca, sabagay si Gian, rin yung komedyante, tsaka si Francesca, ganun din Pero Manoko din napakasipag po nilang mag-aral. Yun nga Masipag po ba kayo mag-aral before? Actually, nung elementary ako, number 1 akong bully Lagi ako nasa, Principal's office. Principal office. Laging pinapatawag yung parents ko. Of course, pagkakakilala po namin sa'yo, very jolly. Oo, talaga. Kasi, Talagang walang no doubt moment. oo, kasi every time na pag naglalaro kami, lagi akong kailangan nandun ako. Hinahanap ako lagi ng mga kaibigan ko. Ganun. Ikaw ang nagbibigay ng saya kumbaga. sa grupo. Kumbaga. Sa grupo, parang gano'n, hinahanap nila ako. Minsan tinataguan ko na tulog na ako Tinatawag ka pa rin. Kumakatok pa rin sa bintana namin. Hinahanap ako sa nanay ko. So, Nabanggit mo yung nanay mo, kuya. Is she still here? no, wala na. Actually, yung mother ko, 53 years old nung namatay siya. Kinuha na siya ni Lord. Kasi, Because of... yung mom ko kasi meron siyang yung heart niya, may butas yun Oo. So may problema sa puso. Talaga may problema siya sa puso, sa heart. Ando lang siya sa bahay. Napagamot niyo po. Oo, kasi lang yung heart niya talagang hindi na pwedeng kumbaga. Napansin ko po na very loving and very sweet ka po kay Ate Noemi. Ganon din po ba kay sa nanay niya? Oo, super. Kasi normally kahit nung malalaki na kami, natutulog kami, sama-sama sa kama Very bond. Yung tight talagang bond. Mother ko. Especially yung mother ko. Is there any regret?
Kung sana nandito pa siya. Oo, talaga. Every time na pagkikwentuhan kami ng Gian, sabi ko sa kanya, Gian, di bali na akong, hindi mo mapasaya, basta yung mom mo, mapasaya mo. Sabi ko, yung mom ko, hindi ko napasaya. Marami akong pangarap sa mami ko, pero hindi ko siya napasaya, sabi ko. Kaya sabi ko, hanggat nabubuhay ang mami mo, pasayahin mo, sabi ko, di bali na ako. May ibigay lahat. Kailangan maging masaya. Kasi nung panahon noon, yung mom ko, sabi ko, gusto ko makita yung mom ko na yung nasa garden siya, nagkakat ng mga roses, gano'n. Wow, parang sa dream. Yun ang gusto kong mangyari. Kaya, sabi ko, hindi ko nagawa yung ano. Kasi pasaway ako eh. Oo nga po. Super pasaway ako eh. Sabi ko, lumagit niyo po, bumili kayo. High school pa lang, fourth year high school, nandun na lahat ng bisyo eh. Kaya po ba ganyan kayo maging, may effect po ba sa inyo? Yung pagkawala ng nanay niyo, yung sa pagiging father niyo kila Gian at kay Francesca? Kung paano niyo tinuturo sa kanila yung pag-aalaga sa nanay nila? Kasi yung mother ko, syempre, unang-una may sakit na mom ko eh, di ba? Tsaka yung mami ko kahit na may sakit siya, ginagawa niya yung talagang pagiging nanay. Yung trabaho sa bahay, gano'n. Naalagaan pa rin po? Oo, talagang spoiled nga ako sa mother ko. Especially ako lalo na pag naalala ko nung college na ako. Binibigyan niya ako ng pera patago para yung pang-date ba? Yun ang naalala ko sa mom ko. Ang galing naman ng nanay niyo, patago pa talaga. Ayaw pa alam sa tatay mo. Cool din kasi, ang pamilya namin, very cool eh. Kaya siguro, very light mo lang siya. Masaya yan eh. Very light mo lang tinitake ang everything. Oo, masaya ang pamilya namin eh. Hindi rin ako cool dad ka rin. Oo, kaya hindi rin ako ganun yung, kumbaga yung stricto. Meron din disadvantage eh. Why did you say disadvantage? Kasi, hindi ako ganun nagpursige. Nagseryoso. Kailan po kayo, sa tingin nyo, nagseryoso sa buhay? Actually, nagseryoso ako nung nakilala ko si Lord eh. Kung hindi ko nakilala, siguro either, ewan ko kung saan ako dadamputin eh. Iba talaga. Parang patapon? Ganun ba? Maaari masasabi ko kasi during that time, lahat ng bisyo eh. Party, babae, alak, name it. Drugs, lahat eh. Nasubukan ko eh. At that time, may asawa na ako eh. Naging cause po ba yun ng pag-awayan nyo? Lagi ganyan. Yung bisyo niyo po? Siguro yung pag-uwi ng madaling araw. Siyempre, may sideline pa, may girls, party, lahat. Talagang grabe ang Pinagdaanan Oo, naawa ako sa wife ko. Kailan po yung turning point talaga? Nung nanganak na una kasi yung first baby namin nag-miscarriage yung wife ko eh. How do you take that? Ako, masyado kong yun eh. Dinibdib. Oo, dinibdib ko yun eh. Siyempre, iyak ko na iyak. Parang naging pabaya ako. Pero, even though gano'n nangyari, tuloy-tuloy pa rin eh. Talagang enjoy pa rin. Actually, after 1 year naman, wala pa yung 1 year, nabuntis ulit siya kay Gian na. Okay. Ano po yung nabago sa'yo nung talagang andyan na si Brother Gian? As in, daddy ka na? Nung dumating na si Gian, so... Nagbago po yung perception niyo? Yun na yung pinaka-turning point ko na, iba na to. Kasi parang nakita niyo na this is big responsibility na. Ganon, parang ganon na nga, paano yung neto, pag lumaki na to, di ba? And Christian na po ba kayo that time? No, hindi pa rin. Walang pinagbago, kumbaga. Pero looking back, at ngayon, ang laki po talaga din ng pinagbago. Sobra nakakilala ako sa Saudi. Yun talagang... Can you expound yung experience niyo sa Saudi? Nung nasa Saudi ako, ganun pa rin eh. Maglakas ako mag-yosi eh. Sigarilyo. At least 2 packs a day na sigarilyo. Siyempre, homesick ka. Yun lang yung outlet. Outlet namin. Tapos meron din mga sideline na meron tinatawag na din eh.
yung sadiki, yung inumin din. Yun, ginagawa Tapos, niyo. oo, syempre, meron pa dun yung tinatawag na Thai lottery. Sugal naman yun. Lottery yun. So, doon nag-i-spend ako ng budget ko. Every, parang everyday yun eh. Tumataya ako eh. Baka sakali ba? Parang loto. Di ba? Namanalo kayo. Oh, One time, big time. Ganun ang buhay ko nung nasa Saudi ako. Nandun ako, gi-enjoy ako, pero wala nang mga girls, party, pero yun naman ang kapalit. So after 3 years, 4 years, ayun, may nakasama ako sa kwarto. Sineron ako. Kasi sa kabilang kwarto, kumakanta sila. Hallelujah, hallelujah. Sinasabi ako nga sila, hallelujah, hallelujah kayo, magtinda kayo ng hallelujah, sabi ko. Wala, alas ka doon ako eh. Nasa kabilang kwarto sila, nasa kabilang kwarto ko. Parang nagbe-Bible study sila. Lagi akong inimbita. Sabi ko, hindi. Sarado, kandado, sagrado. Oo, nagsisimba pa nga ako sa baklaran eh. Nung nawala yung kasama ko sa kwarto, dalawa kami. Nawala. Siya rin nawala ng kasama sa kwarto. So, nagsama kami. Nagsama, sabi niya, diyan lang ako titira sa kwarto mo. Yun, doon nagsimula. Ang nangyari, no choice ako. Kasi nagbabasa siya ng Bible. Sabihin niya akong Bible. Sineran niya ako, sabi niya, sama ka sa gawain niya. Sama ako. Kasi ang purpose ko naman, during that time, ang purpose ko, girls, syempre. Pero nung pumunta ako sa church na yun, doon ko nakita yung mga kapatiran ng babae. Wow, sabi ko, respeto. Ay, brother, ganito, ganyan. Sabi ko, ano ba to? Nung nag-altar call, tapos pinag-pray kami, doon ko naramdaman yung presence ni Lord na ang lamig. Tapos iyak ako ng iyak. Ang iba yung pakiramdam ko, lamig. And Tapos since then, naging... Oo, yun na yung start ng pipigil na ako ng Yossi, pigil. Pero lagi na akong sinasama sa Bible study. Tapos one time, nawala yung ko sa smoke. Parang yung nahanap-hanap ko, nawala bigla yun. Sabi ko, wow. Nung nakakilala nga ako kay Lord ang nakakatawa nga, sumusulat ako kay Sister Wipe eh. Nagsusulat ako pa ni Bible verse. Kinakopy sa Bible. Sabi sa akin ni Sister Wipe, sabi niya, hindi ako niniwala sa'yo. Tumigil na ako kakasulat. Hindi ka naman naniniwala eh. Hindi ko yung Joel na nakilala ko. Nung nagbakasyon ako, one time nagbakasyon ako, doon niya nakita na ba't hindi na ninigarilyo, hindi na ako nainom. Completely. Oo, wala na talaga totally. Tapos sinama ko sila sa church. Unang-una nawala sa akin yung pagsasalita ko ng Sama. Oo. Yun ang una. Kaya si Gian lumaki yan, hindi ako narinig na nagsalita ng masama sa mom niya. So malaking pasasalamat niyo po na nakilala niyo na po si Lord. Talagang Bago nagsilakihan yung mga anak. correct. Po yung greatest sacrifice niyo as a father. As a father, unang-una mahirap yung yung nasa abroad ka. Lumalaki sila, wala ka, hindi mo kasama, hindi mo nakita. Yun po ba yung longing niyo? Oo, pag may sakit sila, pag may problema, hindi mo rin kasama nung nagkaroon siya ng award. Hindi ako nakauwi. Nung graduate siya ng high school, marami siyang medalya. I think mga 14 yung medalya niya eh. Pauwi na ako noon. Hinold naman ako ng boss ko dito. Pero yun po yung regret niyo as a father na sana kasama mo sila. Sana yung bawat number one kasi kailangan talaga yung presence mo sa anak mo eh. Di ba? Kilala po talaga kayo na nagjo-joke. Ano po yung hindi alam ng ibang tao sa inyo? Masyadong emotional na tao talaga eh. What makes you cry, Brad Joel? Number one, yung pag naalala ko yung mom ko. Tsaka minsan niisip ko nga, ba't ngayon lang ako nakakilala kay Lord? Tapos gano'n, at the age of 53, hindi mo napaligaya yung mother mo. Yung parang gano'n. Yung mismong ikaw ang kapaligaya sa kanya, gano'n. Ano po ang joy ni Brother Joel as a father? Now, siguro masasabi ko, yung family ko talaga. Yung makapag-provide ako sa kanila, mailagay ko sila sa maayos. Ano po yung ituro nyo o naibahagi nyo po sa inyong mga anak? Unang-una talaga sa lahat yung si Lord talaga number one eh. Yun ang priority talaga eh. Ini-insist ko talaga na kailangan natin si Lord sa lahat ng bagay, sabi ko. Yun lang ang makakatulong sa atin, sabi ko.
Ano po yung life verse nyo? Again, Matthew 6:33 po. Matthew 6:33. Bakit po yun yung life verse? Sabi nga, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, unahin lang natin si Lord eh. Bigay mo yung best mo kay Lord. Siya nang bahala sa'yo eh. Ang Lord na magpo-provide ng pangangailangan mo. Kasi alam naman ni Lord yung pangangailangan natin. Kaya lang talaga unahin natin si Lord. Yun ang number one. Si Ate Noemi lang yung kasama mo all throughout this. So, anong masasabi mo sa partnership niyo ni Ate Noemi? Kasi actually, Anong message mo kay Ate Noemi? ang laki ng kasalanan ko sa wife ko eh. Paano mo niyo po nasabi na malaki yung pagkukulang po ba? Kasalanan. Marami akong pagkukulang sa wife ko eh. Kumbaga, siya talaga yung yung nagtiis. Siyempre, uwi ako. During that time, uwi ako, yung lasing ako, ganun. Di ba? Naghihintay siya. Araw-araw na lang ginawa ng Sabi ko, ginawa ng Lord, araw-araw. Ganun ang buhay ko. Kung hindi po siya nagtyaga, nagtiis sa inyo, baka broken family po Maaari. kayo. Ngayon lang po namin nalaman na emotional po talaga kayo. Actually, nung natanggap ko si Lord, talagang doon ko naramdaman yung pagmamahal ni Lord eh. Naging emotion ako kasi sobrang, sabi ko, nasa putik ako eh. Meron palang Diyos na ganito, sabi ko. Hinugot ako sa putik, madumi ako talaga, totally eh. Kaya laking hinayang niyo po na nakilala niyo siya ng huli na. Oo, parang sabi ko, siguro kung nakilala ko ng maaga, maaring natuwid ko yung mga, yung mga ginawa ko sa buhay ko. Yun, kaya masyado akong emosyon pag naalala ko yung kung gaano ako kamahal ng Panginoon. Yun ang talagang malaking bagay na nakakilala ko, Lord. Hindi ko sukat akalain na may Diyos na patatawarin ka. Lahat ng kasalanan mo talaga eh. Kahit anong dumi mo eh, lilinisin ka ni Lord eh. Every time na naalala ko yung mga pinaggagawa ko, sabi ko, grabe. Grabe talaga kung ano yung mga pinaggagawa ko. Tapos biglang may Savior. Yun ang the best eh. Parang, wow. Ano po yung parang reflection ng ating Panginoong Jesus sa iyo as father siya na nai-impart mo niyo rin po sa inyong mga anak? Siyempre, unang-una, as a father, mahirap eh, di ba? Responsibilidad mo ang palakihin ng pamilya mo. Kailangan i-provide mo yung pangangailangan nila. Kailangan na pakita mo yung malakas ka. Spiritual, physically, lahat. Emotionally, kailangan malakas ka. Pag may problema, kailangan pakita mo na kaya natin to i-solve yung problema. So, ano po yung isa nyo sa isang experience po, kumbaga, na parang rock bottom nyo po? Ang talagang matinding naging problema ko nung na-deport niya ako sa Saudi. Yun talaga number one. Akala ko, pag naki-Lord ka na, buhay, masaya ka eh. Puro blessing ang ginaan mo. Di ba? Sinave ka ni Lord. Masaya, blessing, ganon. Tapos biglang mababalita mo, dideport ka mo, zero, babalik ka sa zero, negative ka. Paano itong pamilya ko? Paano po kayo nakabangon? At ano pong ginawa ni Lord? Minsan yung will natin, hindi pala yun yung will ni God. Actually, nung na-deport ako, dahil nga sa nangyari, through share the words of God, yun ang naging ko, nag-i-insist pa rin ako bumalik sa Jeddah naman. Kasi sa nasa Riyadh ako eh. Saudi pa rin? Oo, Saudi pa rin. Kasi wala akong alam na na ibang lugar na eh. So, nag-apply ako. Tanggap naman ako. Sabi niya, ba't ka natanggal sa Siyempre, ayoko magsinungaling. Sabi ko, mabuti niyan, tawagan mo yung boss ko. Kakilala niya yung boss ko. Tinawagan niya. Nalaman niya yung reason? Nalaman niya yung case ko. Sabi niya, nakausapin yung boss mo, mabait ka daw na tao. Pero hindi ko kaya yung kaso mo eh. Sabi niya, pasensya ka na. Si Gian, meron niyang insurance eh. Nung magka-college na siya, sabi ko, Gian, kumuha ka ng exam sa other school. Sabi niya, hindi pa, salasal lang ako magkukuha. Nawala yung yung insurance niya. Yun ang gagamitin namin. Yung insurance plan niya sa college niya, yun ang gagamitin namin sa Lasal, magdadagdag lang kami. Nawala yun. Sipin mo, wala na akong trabaho, wala pang insurance, mag-aaral siya, so paano na ako? Paano niyo mapapag-aral? Correct. Paano ko mapag-aaral ang ko? Paano po nag-provide si Lord? Yun nga.
yung pagdating ko rito. Ah, Nag-open ng Qatar Airways, hindi ko na ba alam, ginamit nga si Mrs. ng Diyos, nagpadala siya ng resume. talaga naman. Hindi ko alam na Sobrang blessing sa inyo sobra. ni Sis Noemi. Si Oo, Sis Noemi. siya yun, hanggang na-interview ako, sabi ko, saan ba yung Qatar? Eh, hindi makilala yan, nasa Saudi ako, ang kilala sa Dubai, tsaka Bahrain, hindi kilala yan eh. So, nung tanggap ako sa, Qatar Airways, yun yung simula. Sabi ko, ito pala yun. And the Ang dami rest ko na- is history. Oo, ang dami ko natulungan. Praise God. Tapos nagamit ko, kailangan pala talaga, ang galing ni Lord eh. Sipin mo, si Gian, nakapag-aral, nakakuha ng masteral sa European University sa Hungary. Ang pamasahe sa akin, libre ng Qatar Airways. May bayad naman, pero Benefits po. oo, yung benefits ko, lahat. Di ba? Parang in-orchestrate po lahat. Galing. Praise Sabi ko, God. ito pala yun. Galing ni Kaya, Lord. Yung pag naaalala ko yung ganung yung blessing. Yung negative ka, bigla, diba? miracle po ni Lord. Oh, grabe. Praise God. Kaya nga, pag nakikita ko yung positive, ano nakikita mo sa positive? Cross. Yung cross, diba? Kaya, yun ang hindi ko maubos may isip. Grabe. Oo, Grabe kaya yung- nakapag-aral ang anak ko sa mga magandang school. Sino ba ako? Anak ng Diyos. Wala, di ba? Ang Diyos lang eh. Praise God. Ilang pinahawakan ko, wala nang iba. Praise God po sa testimony. Oo, wala talaga. Si Lord lang. Wala na. From nothing talaga, biglang, oops. Yun pala, no? Yun ang kapalit yun eh. Di ba? Because you obeyed. Correct. Di ba? Nawala yung business mo, nawala ka ng trabaho, mag-aaral yung anak mo. Maganda pala yung nilatag niya Yung pala. dito. Praise God. Di ba? Ang galing po ni Lord. Kaya, pag di problema ako, wala yan, sabi ko. Iba yung naranasan ko. Kahit kila Gian, sabi ko, iba yung alam ni Gian eh. Alam ni Seska. Kaya, alam nila pag may problema. Kay Lord lang. Oo. Si Lord lang. Definitely, sabi ko, si Lord ang gagawa ng paraan niya. Kaya, Praise God. si Lord lang unahin natin. Tight sila Sabi doon. ko. Praise Maliit, malaki, anong pagsubok yan. May solusyon yan. Amen. Walang iba kundi si Lord, sabi ko. Amen. Diba? Yun talaga. So, ang sarap po ang sarap po makipag-usap sa inyo, Brad Joel. Pero, ano po yung message niyo sa inyong dalawang anak? Una-una, lagi kong pag kinakausap yung ano ko, hindi ako naiya magsabi na I love you eh. Kahit malalaki na, si Gian. Loving. Oo, lagi ko sinasabi, I love you. Kaya, ang kagandahan naman yung pag sinabi ko I love you, sumasagot sila, I love you pa. Na-appreciate niyo po yun. Yun, super yun. The Para best ng sa feeling. oo, di ba? Suggest, yung mga advice sa mga father, yung talagang, huwag kayo mahiya magsabi ng, Maging vocal. vocal kayo sa anak nyo, sabihin nyo, mahal nyo sila. Di ba? Tsaka yung talaga yung communication talaga, dapat talaga. Lalo na tayo, nasa abroad tayo, yung communication talaga number one. Correct po. Para lahat ng problema masabi, maging open sila sa'yo. Parang ang natutunan ko po sa inyo, Brad Joel, is time is of the essence. Maging vocal, importansya ng isang tao sa'yo. Pakita mo importante siya. Correct. Through your actions. Kasi pag nawala siya, nandun yung regret. Ito Hindi yun. mo na may babalik. Wala na. Yun.